Ito ay tungkol sa isang aktwal na kaso ng Korte Suprema kung saan ang akusado na humingi ng pera sa kanyang dating kasintahan kapalit ng pagtanggal ng mga sex video ay nahatulan ng pagnanakaw. Ang mga relasyon ay hindi mahuhulaan. Isang sandali ikaw ay nasa kaligayahan, sa susunod na araw ikaw ay bina-blackmail. Nangyari sa totoong buhay ang gayong nakakapangilabot na bangungot sa isang babae na, matapos makipaghiwalay sa kanyang nobyo, nagsimulang makatanggap ng mga pagbabanta mula sa huli. Humingi ng pera ang akusado sa babae kapalit ng pagtanggal ng mga sex video. Noong una, hindi pinansin ng babae ang mga pagbabanta. Gayunpaman, nahack ng akusado ang kanyang account at nagpost ng hubad na larawan niya. Sa takot na baka manatiling tapat ang akusado sa kanyang banta, binigyan ng babae ng pera ang akusado. Gayunpaman, namagitan ng kasakiman at higit pang humingi ng pera ang akusado. Dahil sa lakas ng loob ng babae, humingi ng tulong sa pulisya ang babae at nagreklamo na siya ay ninakawan o bina-blackmail. Kaya naman, nang makilala ng babae ang akusado at ibigay sa kanya ang pera kapalit ng mga video sa sex, sumakay ang mga pulis at inaresto ang akusado. Napunta sa paglilitis ang kaso at nang iangat ito sa Korte Suprema, pinagtibay ng mataas na hukuman ang hatol sa akusado para sa robbery with violence against o intimidation of persons sa ilalim ng Article 294(5) ng Batas Kriminal or Penal Code ng Pilipinas. Kaya, sa kasong ito, pinanghawakan ng Korte Suprema. Dahil ang impormasyong nagsasakdal sa akusado ng pagnanakaw ay hindi nagpahayag ng anumang resulta ng kamatayan o pinsala sa katawan, ang Artikulo 49(5) ang namamahala. Kinakailangan nito na a. Mayroong personal na ari-arian na pagmamay-ari ng iba, b. na mayroong labag sa batas na pagkuha ng ari-arian na iyon, c. ang pagkuha ay may layuning makakuha, at d. may karahasan laban o pananakot sa mga tao. Dito, humingi ang akusado sa biktima ng 50 at 5,000 piso kapalit ng pagtanggal ng kanyang mga hubad na larawan na ipinost sa kanyang Facebook page. Nakipagtawaran siya hanggang sa pumayag ang akusado na bawasan ito sa 20,000 piso, 15,000 piso nito ay ibibigay sa akusado, habang ang natitirang 5,000 piso ay pambayad sa kanilang mga gastusin sa hotel. Ang biktima ay nagsumbong sa CIDG Anti-Cybercrime Group na nagsagawa ng entrapment operation laban sa mga akusado. Sa operasyon, nakipagkita ang biktima sa akusado sa isang shopping mall at inabutan siya ng 15,000 piso ayon sa napagkasunduan na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Malinaw, napilitan ng biktima na hatiin ang kanyang pera kapalit ng pagtanggal ng kanyang mga hubad na larawan na ipinost sa kanyang Facebook page. Ito ay payak at simpleng pagnanakaw. Ang kanyang mga kompromisong larawan ay nasira at patuloy na nasira ang kanyang buhay pamilya, reputasyon at online na negosyo. Kaya nadama niya na wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag sa mga kahilingan ng akusado. Ang pagkuha ay itinuring na kumpleto sa sandaling nakuha ng akusado ang kanyang pera. Samantala, ang layunin ng akusado na makakuha ay ipinapalagay. Kapansin-pansin na ang parusa ng pagnanakaw ay tumaas sa isang antas na mas mataas mula nang gumamit ang mga akusado ng mga teknolohiya sa komunikasyon sa paggawa ng krimen. Kaya, siya ay pinarusahan na magdusa ng pagkakulong mula 12 taon, 5 buwan at 11 araw hanggang 14 na taon, 10 buwan at 20 araw.